Good news po sa mga SSS pensioner. Makakatanggap kayo ng one-time 500 peso bonus mula sa ahensya. Papasok po ito kasama ng pensyon sa Oktubre. Ayon kay SSS President Romulo Neri, lumaki ang kita ng ahensya mula sa kanilang contributions at investment. Umabot sa 16.5 billion pesos ang income ng SSS sa unang 6 na buwan ng taong ito. Mas mataas ng 23% kumpara sa parehong panahon noong taong 2007. Para sa mga SSS pensioner, malaking tulong ang one-time bonus na 500 pesos. Samantala, tuloy pa rin ang chemotherapy session ni dating Pangulong Cory Aquino para sa kanyang colon cancer. Kanina, masigla siyang humarap sa publiko. Kasamang iba pang Ramon Magsaysay awardee. Pinangunahan nila ang pagbubukas ng Asian Forum kung saan tinalakay ang mga problema sa ASEAN region. At sa kanyang talumpati, sinabi ni Ginang Aquino na posibleng maging solusyon sa kahirapan ang micro-entrepreneurship. 5,000 pesos or less. Ultimately, we hope to see a critical mass of these micro-entrepreneurs graduate into more stable businesses that would create jobs in their communities. Inaabangan na ang pagtutuo sa boxing ring ni Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya sa Disyembre. Ang ilang sports analyst pinag-aralan na ang bentahe ng bawat kampyon. Kung mas mahaba raw ang kayang abutin ng mga kamao ni Golden Boy, ang mas batang si Pacman, mas maliksi naman daw. Saksi si Chino Trinidad. Sa napipintong sagupaan ng mga higante ng boxing na sina Oscar De La Hoya at Manny Pacquiao, pinakamabigat na usapin ang issue ng malaking agwat sa timbang ng dalawa. Ang Olympic gold medalist at 6-time world champion na si De La Hoya na dati nang lumaban sa middleweight division. 150 pounds ang naitalang timbang sa huli nitong laban noong Mayo. Nagsimula bilang isang flyweight. 140 pounds naman ang timbang ni Pacman sa huli niyang laban. 147 pounds ang itinakdang catchweight sa farewell fight ni De La Hoya kay Pacman sa December 6 sa Las Vegas, Nevada. Pero hindi nakikitang balakid ng mga sports analyst ang mas mababang timbang ng ating pambansang kamao. Pacquiao will be comfortable at 147. De La Hoya will be a dehydrated, weak fighter at 147. Pero bukod sa bigat, issue rin daw ang edad at taas ng dalawang boksingero. Kumpentahi raw ni Pacman na mas bata siya ng 6 na taon kay De La Hoya. 4 na pulgada naman ang taas sa kanya ni Golden Boy. Major factor yung weight, but not necessarily disadvantage on for Manny. As you grow older, your bones get more mature. Mas malaki na yung mga bones at yung katawan ni Oscar De La Hoya, meaning to say that he's slower. How far can Manny Pacquiao go? How big can he become? Because he's gonna put on weight, you know? So ito ang challenge more on Manny Pacquiao because siya ang nahaharap sa napakalaking handicap compared to Oscar De La Hoya. Mas malaki at mas mabigat. Ang tanong, may sapat bang sandata si Pacman laban kay Golden Boy? Sabi ng dalawang eksperto, dito papasok ang bilis ni Pacman. Oscar De La Hoya has problems against southpaws and guys who have fast. Manny Pacquiao has them both, plus he has power. Manny will use his speed and fighting and boxing ability to move away from Oscar De La Hoya and try to dictate the pace from outside. Walang titulong pinaglalabanan sa bakbakan ng dalawa sa Disyembre. Pero nakataya ang kanilang reputasyon na kapwa tinitigalang mga haligi na ng boxing. He has never faced a fighter like Oscar De La Hoya with the advantage in physical, the reach, and the height, ano? And in the reputation itself. The pressure is on Oscar De La Hoya kasi he has everything to lose, very little to gain. Si Manny Pacquiao, walang masyadong pressure sa kanya because he has everything to gain and nothing to lose. Kung matalo siya rito, sasabihin ng tao, kasi mas malaki yung kalaban eh. Pero kung matalo si Oscar De La Hoya, sasabihin ng tao, nakakahiya ka. Chino Trinidad, ang inyong saksi. Mga Republican naghahanda na para sa sariling convention. Kasunod ng star-studded convention ng mga Democrat sa Amerika. At David Duchovny nagpaparehab dahil sa isang hindi pangkaraniwang adiksyon. Narito na po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Libo-libo ang kinailangang ilikas dahil sa matinding baha sa Japan. Isa na ang naitalang patay habang isa naman ang seryosong nasaktan. Nalubog ang mga tahanan at establishmento. Kaya walang nagawa ang mga residente kundi ang mano-manong salukin ang tubig baha. Hanggang sa huling araw ay hindi naubusan ng celebrities ang National Convention ng Democratic Party. The force was with Obama. Ika nga dahil present ang Star Wars creator na si George Lucas. Yes, We Can naman, ikinanta ng Black Eyed Peas at ni John Legend. Pati si Anne Hathaway at Susan Sarandon, napakanta kasama ni Sheryl Crow ng Change. At sa acceptance speech ni Obama, nilitanya niya ang mga pagbabagong gagawin para sa Amerika.
Sinagot ang mga batikos laban sa kanya at sumundot ng mga pasaring sa kanyang katunggaling si John McCain. Sabi ni McCain, gabi raw ito ni Obama. Pero umeksena pa rin ang Republican candidate na nagpaabot ng congratulations kay Obama sa pamamagitan ng isang TV ad. Tomorrow we'll be back at it. But tonight, Senator, job well done. Kasunod dito, ang kampo naman ni McCain ang maghahanda para sa kanilang National Convention sa Minnesota. Nasa rehab na yon ang X-Files star na si David Duchovny para sa adiksyong tulad sa iniinda ng ginagampanan niyang karakter sa programa sa telebisyong Californication. Ayon sa kanyang publicist, kumpirmadong sex addict si Duchovny na gumanap ng starring role sa TV program na X-Files. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Isang batang lalaki ang tinangay ng agos ng Pasig River matapos maglaro at maligo sa ilog. Pero matapos ang ilang oras na paghanap, bigo ang mga rescuer na matagpuan ng bata. Saksi si Jiggy Manikad. Kasama mga kapatid at kaibigan nagpunta sa Pasig River sa may barangay Buting ang 11 anyos na si Ivan Besa para maligo kaninang alas 12:30 ng hapon. Ito ang unang pagkakataong maliligo sa ilog ang bata. Hindi marunong lumangoy si Ivan, kaya naman todo alalay ang mga kasama. Pero habang nasa tubig at nakakapit sa bakal, nagkabiroan ang magkakaibigan. Nung patapos na po yung paligo po namin, bigla po siyang kiniliti ng mga bata po. Dahil dito, nakabitaw si Ivan at inanod na malakas na agos. Bigla pong lumubog siya, nalubog tapos naalon, tapos palunod na rin. Nagduktungan po kami dalawa. Pero Di po namin naabot. agad rumisponde ang mga miyembro ng Ugong at Pasig Rescue. Sinisid ang ilog. Pero kinailangan pang gumamit ng mga lubid bilang gabay at para wag matangay ng malakas na alon. Sobrang lakas ng agos. Hirap na hirap kami sa pag-retrieve kasi sobrang umiikot-ikot yung ilalim sa may gitna. Pasado alas 7:30 ngayong gabi nang itigil ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Ugong at Pasig Rescue ang search operations. At dahil pinangangambang patay na ang bata, ituturing ng retrieval operations ang gagawin nila bukas. Pero ang nanay ni Ivan, umaasang mahanap ang anak. Mamindi, buhay yung anak ko Mabalik yun. Ako si Jig Manika ng inyong saksi. Mga kapuso, 2 araw na lang at papasok na yung tinatawag nating Bear Months. At alam naman nating lahat, pag may bear ang buwan, hudyat na rin ng mahabang Christmas excitement sa mga Pilipino. Saksi si Marvin Tomandao. Kilala ang Pilipinas sa may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo at nagsisimula ito sa pagpasok ng Bear Months. Kaya kahit halos 3 buwan pa ang bibilangin bago magpasko dahil papasok na ang unang Bear Month sa Lunes, kaliwat kanan na ang pagbibenta ng mga Christmas decor. Kaliwat kanan na rin ang mga Christmas tiyangge, bazaars at sale. Sa harap lang ng GMA dito sa Timog Avenue, iba't ibang uri ng Santa Claus ang ibinibenta. May nakaparachute, nagrarapel, nakaduyan at nagbabasa ng libro. For sale din ang mga Christmas candle at guardian lanterns. Dito naman sa Ortigas, busy-busy na rin ang mga magpaparol. May mga bumibili-bili na ba? Ito paano po, meron pa po. Mga paisa, 2 ganun po. Depende sa laki, nagkakahalaga ang kapis parols mula 1,000 hanggang 5,000 piso. Pwede ring magpasadya. At buwan naman ang Christmas shopping tip ni Eric, kung kaya ng budget, mamili ng maaga dahil pagpasok ng October, mas mahal na raw ang mga paninda niya. Kaya na po bumili po ng parol po. Magtataas po kami ng benta po sa mga susunod na matulad po ng October hanggang December po. Si Jay nga, kahit wala pang bonus, naglilista na raw ng mga reregaluhan at pa isa-isa nang namimili. Nag-iipon na rin, nagpa-plan para sa mga regalo sa inaanak. Hirap din sumabay sa mga shopping pag December, Christmas rush, di ba? At sa kabila raw ng hirap ng buhay ngayon, paalala ni Rochelle, huwag kalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Yung reason naman kaya tayo nag-celebrate ng Pasko is to, di ba, alalahanin yung birth ng Savior natin. Ako si Marvin Tomandao, ang inyong saksi. Para sa karagdagang balita, patuloy tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang po ang GMA News, face on at isend sa 4627.